Pero syempre, next week din, Carla, first day of classes I know. na. Kaya nalalabi na lang yung mga oras na ating mga kabataan na gigising ng late or na maaga. Para syempre, kasi papasok na sila. Yung isa syempre, Carla, no, sa mga mahalaga kapag pumapasok tayo, yung mga school bus. Ikaw ba dati school bus ka ba? Kinder. Kinder. Kinder Ako hanggang lang. 4th year high school. Hanggang 4th year high school. Lapit-lapit lang ng school. Oo nga. Ayan, so syempre, yung mga parents natin, mahalaga lamang na assured sila na safe yung mga anak nila sa papunta at saka pag-uwi. Kaya ngayong umaga mga boss, makakasama natin. Pag-uusapan natin itong mga school bus and lahat ng mga transport concerns. Kaya makakasama natin spokesperson ng LTFRB. Walang iba kundi si Attorney Mary Ann Salada. Good morning, Attorney. Good morning sa inyo dalawa at good morning sa mga viewers po natin ngayon. Alright po. So, first question, ma'am. Meron po tayong issue ngayon sa pagdating sa colorum ng mga school bus o sa mga sasakyan na gustong maging school bus. So, ano po ba yung mga ginagawang hakbang ngayon ng LTFRB para syempre maging responsive sa issue na to? Ang ginagawa po niyan is maging legal yung mga school bus. So, meron po kaming colorum apprehension ng mga lahat ng public utility vehicles and we encourage na yung mga school operators na magkumuha ng prangkisa ng school bus. Yung LTFRB po ngayon, may moratorium po sa mga pag-issue ng prangkisa. School bus po, wala po siyang moratorium. So, pwede po kami mag-issue ng prangkisa ng school bus. Kaya kung nasa negosyo po kayo ng school bus, mag-apply na po kayo ng franchise sa LTFRB. Okay, so paano po ba yung pag-i-inspection ng mga school bus? Saka po, di ba, meron naman yung mga school bus mismo na ino-operate mismo ng school. Ito din po ba, nasa sako pa po ng inspection ng LTFRB? Pag yung school, sa LTFRB kasi lahat ng prangkisa na binibigay ng LTFRB dapat accredited ng school. Okay. Is requirements yon ng LTFRB bago ka mabigyan ng prangkisa. Yung mga nakikita po natin na mga karamihan sa yellow na school bus, may mga prangkisa po yon, except na lang siguro doon sa, alam mo naman, mga colorum violators na nagpapanggap. So, ma'am, kapag ganyang school bus, yan yung mga legal na may colorum. Ano po? Legal po yan na nare-recognize sa LTFRB, yung mga ganyang klase school bus. Karamihan po ng ganyan. Except na lang yung mga pasaway talaga na So kahit mga violator. pasaway, ganyan din itsura minsan? Merong pasaway na ganyan, may pasaway na hindi. Talagang colorum talaga in its truest sense of the word, colorum na private na ginagawang pang public utility. Okay. Oo. Pero ang tawag kasi dyan, parang nakikipag-carpool ka. Di ba? Pero May mga Hindi ganun. po yun pinapayagan ng LTFRB. Ang carpooling po is public service, public transportation. Hindi po yan pinapayagan. Oh, ayan. So talagang at least meron tayong babala LTFRB kasi ang alam ko maraming mga gumagawa niya, lalo na yung mga malayo nakatira. Anyway, ma'am, ano ba yung requirements ng LTFRB para syempre sa mga school bus? Kasi lalo na marami tayong mga boss ngayon na nanonood na mga school bus operators. Ano pong requirements sa Yes. pagkuha ng prangkisa? Yes. yes. Fina-follow po natin yung mga requirements na nakalagay sa Citizens Charter namin kung paano kumuha ng prangkisa. Tapos kailangan nyo rin po ng accreditation from the school. From the school. So dapat recognize po yung operator ng school. Marami pong documentary requirements ng pagkuha ng prangkisa. Pero kung gagawin natin ng buod yung mga documentary requirements, kailangan pong ma-prove yung Filipino citizenship, yung financial capability ng school bus operator. Lalo po ngayon na naglabas noong 2013 ng memorandum circular ang LTFRB kung saan kailangan modernized ang school bus service. Ang ibig po sabihin, ng 15 taon ang edad ng sasakyan. So kapag yung mga tambutso na sobrang iingay na, hindi na pwede yung mga ganun. Kasi usually mga ganun. Kasi ang edad po ng sasakyan can be directly related to the safety. Okay. Safety and convenience of the passenger. And Yes. sino po ba yung passenger ng school bus service? Estudyante. Mga maliliit na Mga bata bata. po yan. So kung meron pong dapat na iniingatan, yung mga maliliit na bata. And yun, Carla, no, mahalagang nabanggit ni Attorney Mary Ann yung safety. Saklaw po ba ng LTFRB, Attorney, yung
requirements para ma-meet itong pagiging safe ng isang school bus? Yes, kalakip yan sa mga requirements para ma-issuean ng prangkisa at patuloy na makapag-operate sa pamamagitan sa bisa ng isang prangkisa. Ano-ano po yun, ma'am? Kailangan meron silang fire extinguisher, meron silang tools, meron silang first aid, tapos yung structure mismo ng school bus service, yung mga markings, mga reason yon, safety. Right. Actually, gusto kong itanong yun kasi ang school bus daw dapat may black and yellow na color. Tama ba? Required po ba talaga Required yon. So, ang kulay ng school bus is yellow. Tapos, meron siyang sa harap at sa likod, meron siyang chevron, Yes, black like and- na black na strips that can be noticed around 50 meters Okay, from the yun yung Kasi ibig reason. sabihin nun, school bus to, mag-ingat po tayo. Parang children crossing sa mga... That's right. Nakikita niyo po natin sa mga school, meron pong nakalagay doon na children, yes. warning na children crossing. Ganon din, makikita niyo rin sa likod ng school bus. Children crossing. Big sabihin, mag-ingat, mga bata tong dinadala namin. So, ingat-ingat po ang mga katabing mga sasakyan. At least now we know kung bakit kailangan black and yellow ang color ng school bus para malayo pa lang no nakikita na ng mga ibang motorista at kotse. Bukod po sa mga illegal na school bus, syempre meron po din mga school bus na nag-overload. Ano po pagtugon ng LTF? Pag nagkaroon po ng reklamo ng overloading, pinapatawag po yung school bus operator. So, yun po, may kaungkulang parusa po yun. Alright. Ayun, no, so ang dami nating nalaman ngayon ng mga details, especially with the school bus. Pag school bus ko dati, wala namang fire extinguisher o kaya mga Oo first nga, ay aid mga kit. tools, Requirements yes. pala siya. So, siguro sa mga boss natin, especially sa mga kids natin, no, pwede naman nila sabihin sa mga parents nila na ganito yung kalagayan ng school bus namin. That's right. Anyway, ma'am, pagdating naman sa parents, ano pong masasabi niyo sa mga magulang natin na nagkataon pala na hindi nakaprangkisa yung school bus na kung saan sumasakay yung anak nila? Due diligence po. Katungkulan po natin bilang magulang, it's a moral and legal responsibility of the parents to ensure the safety of the children. So, hindi po, kailangan po nating gumawa ng extra precaution, extra na pagre-research kung ang mga school bus po natin, angkisa at otorisado. At least ngayon naman nai-inform na yung mga magulang as early as a week before the school sa balita na about, ito nga may inspection na sa mga school bus, yung mga kailangan sa isang school bus, dapat din sinecheck ng isang magulang yan. Misal na kung ikaw ay i-enroll mo yung anak mo o kumbaga ipapasok mo ang anak mo sa isang school bus. Ngunit ano po ba yung mga penalty ng mga colorum na bus at yung mga nag-overload po na bus? Pinapatawag po sila ng board and the franchise can be suspended or kung masyadong malala, pwedeng makansela. Yes. Okay, so ganun kalala yung pwede mangyari. Anyway, ma'am, para po sa kaalaman din ng mga operators natin and sa mga boss din po natin, paano po ba yung nagiging monitoring process ng LTFRB? Siyempre, sobrang daming mga school buses din sa buong Pilipinas, di ba? So, paano po usually yung ginagawang hakbang ng LTFRB para, siyempre, makita lahat kung tinutugunan ba ng mga operators yung mga requirements? Ini-schedule po yung inspection. Surprise po ba itong mga? Surprise siya. Okay. Ini-schedule po yung inspection kasi we have around 7,000 school bus in Metro Manila. Metro Manila only. Okay, marami yun. Okay, so siguro ano na lang po, any message to our viewers? And if ever po, saan po ba pwedeng tumawag yung mga magulang para misalo pa po silang ma-inform? And if ever po, na kung saan po sila pwedeng tumawag at magreklamo? Okay. Dahil digital po tayo, you can log in sa Twitter namin. Meron kaming LTFRB, all caps _chairman. Sa Twitter, pwede kayong pag-complain. Direct. Meron din po kami doon sa Facebook. Meron kaming LTFRB Citizen Enforcer. Page po siya, pwede rin po kayong mag-complain. And you can call our usual hotlines po. Tapos, yung next na message. Pasokan na naman po. Masaya pong mag-aral at dapat po kasabay ng pagiging masaya natin sa pag-aaral, matiyak po natin ang ating kaligtasan. So,
pumili po tayo ng mga school bus na ating sasakyan. Alright, ayun na. So, Carla, marami tayong natutunan ngayon. nga At syempre, may citizen participation na matter dito kasi pwedeng makilahok yung mga kabataan, yung mga magulang. Kung meron man sila nakikita ang mga kailangan ireklamo hinggil nga dito sa issue ng mga school buses. Kaya maraming salamat po. Nakasama natin ang spokesperson ng LTFRB, walang iba kundi sa attorney Mary Ann Celada. Alam mo, sa totoo lang, Jules, no, pinaka-natuwa ako dun sa yellow and black. Kasi nung bata pa ako, yan ang question ko eh. Bakit yellow and black ang isang school bus?